Sir, I understand that you said po na hindi pa napag-uusapan yung tungkol sa impeachment, pero meron pong statement si VP Sara Duterte recently, and sinabi po niya, if you would like to comment on this, sabi po niya, if I get impeached, that's my end. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para impeach ang Vice President, para pagtakpan ng kakulangan at pagsisunungaling ng ating administrasyon, pagtakpan na yung mga pangako ay napako at babanatan nila ako. They can try and then let's see. Well, it's another diversionary tactics ng ating Vice Presidente, no? Para iiwas na naman ang usapin tungkol dun sa nangyari, no? Sa pondo ng Office of the Vice President at saka sa confidential fund ng Department of Education. Ang pakiusap ko lang, sana mag-concentrate tayo doon sa kung ano ba talaga yung tunay na usapin. Ang tunay na usapin dito is may nawawalang pera ng ating gobyerno, hindi naging tama yung paggastos, nagkaroon ng kapabayaan sa pag-handle, no, ng confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education, at kailangan may managot dito. Doon tayo mag-concentrate kasi alam naman natin na itong mga ibang issue na ito na kanilang sinasabi at kanilang inilalabas is diversionary tactics lang ito sa pag-iwas sa responsibilidad ng ating Vice Presidente. Napakasimple lang naman ito. We want transparency, we want accountability, at kung sino may kasalanan, siya ang dapat managot. Unang-una, yung primary purpose po ng investigasyon din po natin, on top of that, ay in aid of legislation. By next week, magpa-file po kami ng mga House Bill na naging produkto po nito pong investigasyon. So, kaya nga po, sa totoo lang, yung impeachment po ay hindi pa po na pag-uusapan at kung ano pa po dahil sa totoo lang nakapokus pa po kami dito po sa mga iba po pong usapin. Opinion niya yun. At kami naman po dito, yung katotohanan at pagtuloy po ng hearings ang aming tinitignan dahil yun po ay utang namin sa taong bayan. So we will stick with that. And we will still continue po kung anong trabaho na ginagawa namin dito sa House of Representatives. Sir, she also made another statement po regarding naman po doon sa planong pag-file ng violation nga po on anti-terrorism law. Ang sabi po niya, sinusubukan daw po nila to reach yung aking properties, yung assets niya, yung violation nga raw po nito, ay ginawa nila kay Kong Arnie Teves. They are doing the Arnie Teves playbook. Your comments. Well, again, no, this is another, a statement of the Vice President na sana pag-isipan niya mabuti, no? Dahil iniisip niya, there is a grand scheme na pinagtutulungan siya. Pero actually, ito yung resulta ng kanyang mga pinagagagawa, no, at pinagsasabi. Although sa nakikita ko, no, ito personal na opinion ko, nakita naman natin yung yung batas na ipinasa nila sa terrorism, no? At talagang nakita naman natin na meron siyang violate doon. Pero kailangan nating hayaan, no, na ang Department of Justice, ang NBI at ang ating mga law enforcement unit na mag-imbestiga kung talagang may nilabag ang ating Vice Presidente. At kung nakita nila na may nilabag, nararapat lamang na filean talaga siya ng kaso. Kasi may nilabag siyang batas, kailangan siyang pananagutin. Dagdagan ko lang si Kong Jay, no? Hindi ito playbook ng ibang tao. Playbook niya ito. Kasi siya lang po nagtangkang gumawa na tangkain na patayin ng ating Pangulo, ang First Lady at ang ating Speaker.